So, ayan, good morning po sa inyong lahat, no? Ako po si Sis Jen Malyari from CRC Mariveles po, no? Good morning po, binabati ko po ng good morning po si Pastora Karina, si Tatay Willie, yun po, no, sila Pastora Josie, si Pastor Alan, no, sila Tita Elisa, and lahat po ng kapatid po namin dyan sa Pampanga. Good morning po sa inyong lahat, no. So, pasensya na po, no, siguro kung naririnig nyo po yung mga aso po na tumatahol, no. Please, bear with me po, no. So, bago po tayo magsimula ngayong umaga po ay manalangin muna po tayo. Yes po, hingin po natin ang presensya po ng Panginoon. Yes po, yes Lord. We praise you, Lord. We glorify you today, Holy Spirit. We welcome you, Lord. Holy Spirit, we welcome you. Lord, nagpapasalamat po kami ngayong umaga na binigyan niyo po kami ng kalakasan, Lord God, na ginising niyo pa po kami, Lord. Maraming salamat po na Diyos po kayong buhay, na nagbibigay pa rin po ng biyaya, Lord God, ng miracles, Lord God, dahil po maraming tao po ngayon ang hindi na gumising, ngunit kami po ay swerte dahil nakatanggap po kami ng unang-unang milagro, which is yung gumising po kami, Lord. I pray na ngayong araw, hindi po ito ordinaryong morning prayer. Ngayon po is may gagaling, Lord God. May mako-comfort po, Lord God. May mabibless po, Lord God. May makakatanggap po ng kanyang breakthrough in the mighty name of Jesus, Lord God. Maraming salamat po, Lord God, sa gawain na pinagkaloob niyo sa amin, Lord God, upang makapakinig, Lord, ng salita na nanggagaling lamang sa iyo, Lord. Gabayan mo po kami, Lord God. Gabayan mo po ang lahat, Lord God. Dinisin mo po ang aming isip at puso, Lord God. Open our hearts, Lord God. Open our minds, Lord God, na matanggap po ang ibababa mong salita, Lord God. Naway lahat po kami is may matutunan, Lord God. Bigyan niyo po kami ng teachable heart, Lord God, upang lahat po ng corrections is madali po naming matanggap, Lord. Wag pong manakaw ng kaaway, wala pang mahulog, Lord God. Set our eyes upon you, Lord God. Mag-reveal po kayo sa amin, patuloy po kayong mangusap sa aming mga buhay, Lord God. I pray po, Lord God, na i-bless niyo po ang bawat isa, Lord God. Ipaintindi niyo po ang mga salita niyo, Lord, sa kaparaan ng madali, Lord. Puspusin niyo po kami ng inyong presensya ngayong umaga, Lord God. Ikaw nga po ang unahin namin, Lord God. Hindi po ang ibang mga bagay, Lord. Nandito po kami, Lord, ng may kababaang loob. Humihingi po kami ng kapatawaran, Lord. Kung may mga panahon pong nabibisi po kami, Lord God. Kung may mga times po na umiigsi po ang aming prayer life, Lord God. Kung may mga times po na hindi ka namin nakakausap, Lord. Hilahin niyo po kami pabalik sa inyong presensya, Lord, dahil ikaw nga lang po ang kailangan namin sa aming buhay, Lord God. Wala po kaming kayang gawin, Lord God, kung wala ka, Lord God. I pray na patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa, Lord God, kung ano man pong pinagpipray sa puso ng aking mga kapatid, Lord God, sa pananampalataya. Kayo nga po ang mag-grant according to your will, Lord God. Ngayong umaga, Lord God, itago niyo nga lang po ako sa inyong likuran, Lord God. Lahat nga po ng marinig nila is ikaw lamang, ikaw nga lang po ang makita, ikaw nga lang po ang marinig, Lord. Langisan niyo po ang aking dila, Lord God. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Lord God. Buhos niyo po, Lord God, ang biyaya, Lord God. Gamitin niyo po ako, Lord God. Daluyan lang po ako, Lord God. Pero po, lahat po ng karunungan ay nanggagaling sa iyo, naway. Mabless po ang lahat ng makikinig ngayong umaga, Lord God. We bless you, Lord God. We glorify you. We continue to love you in Jesus' name. Amen and amen. So, good morning po, no, sa lahat, no. Kina Ate Margie, kina Kuya Rana, no, sa aking OBS po na si Kuya Tantan. Good morning po, marami pong salamat, no. And sa aking pong mga kapatid at kapamilya dito po sa CRC Mariveles, good morning po sa ating lahat, no. So, sabi po, no, mag-declare daw po tayo, no, ng magandang bagay at iyon daw po yung mangyayari or magmamanifest sa atin. So, di ba po, dahil Lunes ngayon, no, yung iba po ay Lunes na naman, trabaho na naman, no. Pero dahil kagigising lang natin and makaka-receive po tayo ng word ni Lord, dapat po mag-declare po tayo ng kalakasan, no. Sabihin mo, yes, Monday na naman, no. Mapapagod ako pero nandiyan ang Diyos, sasamahan ako.
No, i-comment mo nga, no, na ngayong Monday, excited ako na samahan ako ng Diyos sa aking maghapon. Amen po, no. So, ayan, no. Ayan, good morning po sa lahat. So, ang akin pong ibabang topic na galing po sa Panginoon is three rights we need to surrender to God, no. Yung mga rights daw po natin bilang tao na kailangan po nating isurrender sa Lord, no. Syempre po, 'di ba po bilang tao, no, dahil tao po tayo, may kanya-kanya po talaga tayong rights, 'di ba po? Rights natin na mag-aral tayo, 'di ba po? No, ang dami po nating rights sa buhay, no. Pero dahil po tayo po ay dinisipulo na po ng Panginoon, no, marami po pala tayong rights na akala po natin tama, pero sa mata po ng Diyos, hindi po, no. Meron po tayong tatlong rights na kailangan po nating isurrender po kay Lord, no. So, dumako na po tayo sa una. So, maigsi lang po yung aking lesson, no. So, yung number 1 po, the right to be right, no. So, yung right po natin na maging tama, no. Amen po. Many times po, no, yung pagsusurrender po ng rights natin or yung feeling natin tama tayo, no, part po yun ng pagiging follower of Jesus or pagiging disciple po ni Lord. Pag surrender po natin yung karapatan natin kay Jesus, yung feeling natin tama tayo, no. Kasi po 'di ba si Jesus, no, Jesus modeled us by giving up His rights, di ba po? Si Lord po, binitawan niya po yung rights niya. Imagine po, napakahuli po. Alam po natin na si Lord po, si Jesus po, hindi po siya ordinaryo, no? Siya po ay anak po ni Lord, no? Napakahuli po niyang tao, no? Hindi po siya kagaya natin. Pero, with all humility po, no? Ginive up niya po yung rights na yon, no? Nagkatawang tao siya po, no? And even yung pinakamasaklap po doon, no, namatay po siya sa cross of the Calvary, no. Para po patawarin tayo, no, para po kapalit po ng mga kasalanan natin, no, kabayaran, no, ng kapatawaran ng mga kasalanan natin, no. So kung si Jesus nagawa po 'yon dahil po meron po siyang nung lahat po ng nag-live class, no, natutunan po natin ito na si Jesus daw po meron pong agape love or unfailing love, no, pagmamahal na wala pong katulad, no. So imagine give up niya po yung rights niya, no. Meron po ba dito na kaya pong magpapako sa krus kahit sa hindi niya kasalanan? No, mag-comment po ng amen. Wala po, ang Diyos lang po ang may pagmamahal na walang katulad, no. Agape love, unfailing love, no. Hindi po natin kayang pantayan ang pagmamahal po ng Diyos sa atin, no. So if Jesus did it, how much more should be willing to humble ourselves, no. Gusto ko pong i-share itong verse na ito sa inyo, no, sa Philippians 2:5-11. Pero ang pinili ko pong version is yung Tagalog, no. Mas maganda po yung translation. Mga taga Filipos 2:5-11. Chapter 2 verses 5-11. Sabi po dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, no? Naging masunurin po si Lord, alam po natin yan hanggang sa kamatayan niya. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon, no? So dahil po nagkaroon po siya ng kababaang loob, no, na ganun po ang ginawa niya, nagkatawang tao po siya, no. Sinacrifice po niya yung sarili niya, no,
kahit na po, wala po siyang sinisi, no? Wala po siyang pinagsabihan na, may karapatan akong tumanggi dahil hindi ko naman ito kasalanan. Bakit ako magpapapako sa krus? Wala po tayong narinig na ganun kay Jesus, no? Pero dahil po na sa pag-give up niya po sa kanyang tatay ng rights niya, sumunod lang po siya sa kanyang tatay. Ano pong nangyari? Diba po, dahil tahimik lang siya, no, namatay po siya at muling nabuhay. Ano pong nangyari? Nakita po ng lahat ng tao. Na-witness po nila na si Lord po ang Messiah, no? Na siya lang po ang may kaya. No? Meron po ba dito, namatay ngayon, ay namatay po kahapon, nabuhay po kanina? Meron po ba? So wala po, no? Si Lord lang po yun, no? Si Lord lang po yung namatay at muling nabuhay. At dun po nakita ng lahat, pinapurihan po siya, naniwala na po sa kanya ang lahat ng tao. No? Dahil, ano pong ginawa ni Lord? Wala po, no? Give up niya po yung right to be right niya, no? Kahit po tama siya, no? Give up niya po yun, no? Nagkatawang tao siya kahit na holy siya, no? Hindi siya ordinary. No? May supernatural powers po siya, pero mas pinili niya pa rin pong i-give up yon at i-surrender po sa tatay niya, no? So tayo din pong mga tao, no? Minsan po, kailangan po nating i-surrender, no, yung pagiging tama natin. Kasi po madalas po, no, pag alam po nating tama tayo, dahil nga po, yun po ang nakasanayan, no, yun po ang nakasanayan natin, no. Ako po, with all humility, ganun din po ako, no, nung hindi ko pa po nakilala si Lord, no, nung pag tama po ako, sumasagot po ako, pinaglalaban ko po yung alam kong tama. Pero glory to God po, no, by the grace of God, hinambol niya po ang sarili ko, no, na tinuruan niya po ako kung paano po tumahimik, no, na minsan po, yung pagiging tama mo, kailangan mo pong isurrender. Wala ka pong kailangan gawin, no? Yung rights natin na maging tama, no? Hindi laging kailangan na lumaban, no? Dahil po andyan po si Lord, kasama po natin, no? So, pinatotoo niya po na sa pananahimik po niya, dahil sa pag-give up niya ng karapatan niya, doon po siya mas nakilala ng mga tao, no? Na-witness po nila, no? Itinaas po siya, no? Dahil naramdaman po nila, nakita nila, na-witness nila na hindi po siya ordinaryo at wala po siyang katulad. So, yung number 2 po natin, the right to be respected. So, sa totoong buhay po, no, sa reality, lahat po tayo na-disrespect po, no? Na-mistreat po tayo, no, at one point or another, no. Ganon din po si Lord, no, in the same way po, no, na pinatawad po ng Diyos, no. Naalala nyo po dun sa The Last Supper, di ba po, ang huling hapunan, no. Nakipaghapunan po si Lord sa mga disipulo niya, even na alam niya na si Judas ay dinisrespect siya, no, binetray siya, no, bebetray siya, no. Alam niya po, no, pero ano pong ginawa niya, no? At dinuro-duro niya po ba si Judas na, ikaw hindi mo na ako nirespeto, no? Pinagkalulong mo ko. Wala po tayong narinig na ganun kay Lord, no? Hindi niya po sinabi yun kay Judas na, irespeto mo naman ako. 'Di ba? Disciple lang kita, hindi mo ko irespeto. Wala pong ginawang ganun si Lord, no? Ang ano pong sinabi niya, no? Sinabi niya po na patawarin po lahat po ng nagmamak sa kanya, no? Pati po yung, 'di ba po, yung pag nagpipinitensya po tayo, no? Nung nagbababa po sa amin ng lesson si Kuya Jen, shinare niya po ito, no, na sa nagpipinitensya po, 'di ba po, kahoy, tapos sinusugatan muna sa likod bago inampas-ampas. Si Lord po nung yung iniispat po sa kanya, 'di ba po, tinik po, no? So imagine po, no, sabi po, pagka tumama po yun sa balat niya, pag alis po nun, may kasama pong laman, no? So imagine po na ganun po yung paghihirap na ginawa ni Lord, ganun po siya katindi na minaltrato, ministreat, dinisrespect, no? Pero ano pong ginawa niya, sabi niya po, patawarin daw po, no? Nasa cross siya, nakapako na niya siya sa cross, sabi niya, patawarin niyo po itong mga tao na ito dahil hindi nila po alam yung kanyang ginagawa, no? So, kagaya ni Lord na
pinatawad niya yung mga nag-spot sa kanya, nag-mock sa kanya, no? Tayo rin po dapat i-surrender din po natin yung right natin to be respected, no? 'Di ba po? Sabi nga po sa Bible, 'di ba, i-bless po natin sila, 'di ba? Na pray for your enemies, no? Pati daw po yung mga nagpe-persecute sa atin, ipag-pray po natin. No, kasi po yung mga tao daw po na yun, hindi po nila gusto na nasasaktan nila tayo. Amen po. Wala naman pong tao gustong gumawa ng kasalanan eh. Kaya lang po, nagagamit lang po sila ni Satan. So, mag-pray po tayo, no? So, yung the right to be respected, minsan po, hindi mo po yan kailangan sabihin sa tao, no? Ipakita mo lang po na karespeto ka, no? Kasi po, naniniwala po ba kayo, hindi po yan nasusukat, no? Yung right to be respected sa kung anong natapos mo, kung gaano kakataas yung posisyon mo sa trabaho, gaano kataas yung pinag-aralan mo, nakikita po yan sa character. So, may mga tao po talaga na hindi marunong rumespeto or at one point mo na nafe-feel po natin na nadidisrespect po tayo, pero hindi po natin kailangan gumante. Amen po. Kailangan po i-surrender po natin yung the right to be respected, no? Lalong-lalo na po, for example po sa klase din, no? Pag teacher ka, yung estudyante mo, no? Dinisrespect ka, hindi mo pwedeng, dahil binastos ka niya, gaganti ka na, ikaw ha, na bastos ka, ganyan. Siguro, hindi dapat ganon, no? So, kausapin mo siya in a mature way, no? In a spiritual way, yung kayo lang dalawa, hindi mo siya kailangan ipahiya sa klase, no? Kailangan mag-one-on-one kayo, kausapin mo siya, no, ng tama, no? So, madalas kasi driven po tayo sa emotion natin, kaya pagka na-feel po natin na mistreated po tayo, na-disrespect po tayo, no? Gumaganti po tayo nakakagawa po tayo ng kasalanan dahil po sa emosyon. So, dahil nga po dinisipulo na po tayo ni Lord, no? Nagkakaroon po tayo ng self-control, 'di ba po? Kasama po 'yun sa fruit of the Spirit. So, pag may nakaramdam po tayo na we feel disrespected, pumikit po tayo, huminga po tayo ng malalim and mag-pray po tayo, no? Napakalmahin po tayo ni Lord, i-comfort po tayo, no? Naalala ko po nung si Sis Jack dito po din sa morning prayer, no, nag-share siya na pagka na-stress siya, na umiiyak na lang siya sa CR, no. So, ayun po, no, sign po yun ng kaysa magalit ka sa ibang tao, nilalabas mo na lang, no, umiiyak ka na lang, no, na pag na-disrespect ka kay Lord, iniiyak mo na lang siya kay Lord, no. Hindi na tayo gaganti sa ibang tao, no. Hindi mo na sasabihin na irespeto mo ko, no. Hindi na po. So, sabi nga po dito sa Matthew 5:11 to 12, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is our reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you." So, kadalasan nangyayari po itong pagdi-disrespect natin or pagmimistreat, lalong-lalo na po pagka nag-share po tayo ng word of God, no? Di ba po, ang tingin po nila sa born again, baliw, OA, ganun po, no? So, pagka po may mga kaibigan tayo or kasama tayo na pinipigilan po natin ng magsabi ng bad words or nag-share tayo bigla ng word of God na hindi naman yun yung usual mo. Pero dahil binago ka ng Lord, dahil nakakilala ka, no, unti-unti na nag-share ka, nagtatry kang baguhin yung atmosphere na in God's way. Pero, di ba, uy, si Pastora, uy, wag ka magmumura, nandiyan si Pastora. Yung niloloko kanila ng gano'n, no, minamak ka na, ay, wag natin si Pastora, bawalan kay Pastora. Di ba po, pagka, yun po ang panluloko nila, yung pagmamak nila pagka nag-share ka ng word of Lord, ang tawag sila sa iyo, Pastora, uy, si Pastor, no, yung ganyan po, no. So, hayaan po lang natin sila na ganyan tayo. Huwag niyo pong sabihin, uy, respeto mo naman ako, respeto mo naman yung religion. Wala po tayong kailangan gawin. Ang kailangan lang po natin gawin, yung pinapagawa po ng Diyos sa atin, no. Meron po tayong reward sa kanya, hindi po nasasayang yan, no. Kaya po, kung yung tao po na yon, yung dating tayo pa po yung nakikita, no. So, siguro po kailangan natin mag-self-check, no. Baka po may kailangan pa tayong i-improve, no. Siguro po pag nasanay po siya na ganun tayo, no, na nagbago tayo, na sinishare natin si God, no, sooner or later po, ire-respeto niya na po tayo kasi po,
makikita niya na po yung pagbabago sa atin na gawa po ng Diyos. Amen po. So, lastly po, dito na po ako magtatapos, no? So, ayan po, makakatapos po tayo habang may background sound po tayo ng woof woof. Ay, hindi woof woof. Natahol ng aso. So, amen po, no? So, kung sa umaga po, ang naririnig nyo po ay manok, dito po aso, no? So, amen po. So, lumako na po tayo sa last rights po na kailangan po nating isurrender kay Lord, no? The right to defend ourselves, no? So, gaano po ba kalaki yung pagmamahal natin kay Lord, no? Natanong nyo po ba yun sa sarili nyo? Na gaano ko kaya kamahal si Lord, no? Nakikita ko kaya na tunay na buhay si Lord, no? Na kumikilos pa siya sa buhay ko, no? Kasi po, pag nakikita daw po natin na malaki yung nararamdaman natin na mahal natin si Lord, no? Makikita natin na si God po, mas malaki pa po yan sa kung ano man pong problema ang kinakaharap natin, kung ano man po yung mga iniisip natin, kayang-kaya po natin yan. Dahil may Diyos po tayo. Amen po. We can rest in the knowledge po that He will fight for us and exalt us in His perfect time and in His perfect way, no? So, ito pong the right to defend ourselves, pumapasok po yan pag naramdaman nyo po yung number 1. Pakibalik po sa number 1 po, no? Ano po yung number 1? The right to be right, di ba po? So, pag naramdaman mo na tama ka, tama ako, di ba po? Kadalasan po, pag nagkaroon po bigla ng arguments, no? Bantayan po natin yung mga sarili natin kasi po nangyayari to sa bahay, sa workplace, sa school, no? Tinitira po tayo ng kaaway. So, pag naramdaman mong, ay, tama ako, papasok na dyan yung emotion mo na na-offend ka, na-mistreat ka, no? Papasok na dyan yung number 2, diba? Ano po ba yung number 2? Pakibalik po sa number 2. The right to be respected. Papasok na siya dyan na, tama ako. O, dapat nire-respeto ako, no? So, papasok na tong number 3, mararamdaman mo na ngayon to, the right to defend ourselves, no? So, before po, ganito rin po yung nararamdaman ko, kailangan lagi kong i-depensa yung sarili ko kasi tama ako eh. May karapatan akong i-express yung saloobin ko kasi tama ako, kailangan ipagdanggol ko yung sarili ko. So, before po yun, nung hindi ko pa po nakilala si Lord. Pero, glory to God po at nakilala ko si Lord, no? Hinambol niya po ako. Tinama niya po ako na mali po pala yun lagi na hindi po pala sa lahat ng bagay kailangan mo i-defend yung sarili mo. Bakit po? Kasi po may Lord po tayo eh. Andyan po siya, no? He will fight for us. Naniniwala po ba kayo doon? God will fight for us. Paki-comment po sa comment section. God will fight for us, no? We don't need to defend ourselves because God will fight for us. Amen po. Meron po siyang perfect time, perfect way, no? And eventually po, God will serve justice po para po sa atin, no? Ano pong kailangan natin gawin? Tumahimik po. No, tumahimik, magdasal, i-surrender, no? Surrender, ibigay natin to kay Lord. Kaya nga po, di ba po, sa Sun Life po natin, tinakil po natin yung Lordship. Ito po yung surrendering, no? I-surrender po natin kay Lord yan, yung pagde-defend natin. Ayaw na po natin ng arguments, umiwas po tayo sa arguments. Alam nyo po pa, pag dinipensahan nyo yung sarili nyo, hahaba pa po yan eh, mag-i-start po yan ng argument. So, ayaw po natin yun. Ayaw po ni Lord yun, no? So, sabi po dito sa 1 Peter 2:23, easy to read version. People insulted him, but he did not insult them back. Kita nyo po yun? Ininsult po nila si Jesus, pero hindi po ininsult pabalik po, no? He suffered, but he did not threaten anyone. No, he let God take care of him. God is the one who judges rightly. No? Nung nakapako po ba sa krus si Lord, sinabi niya po ba na kayong kasalanan nyo to, tandaan nyo, pag nabuhay ako ulit, tumanda kayo. Narinig po ba nila yun kay Lord? Hindi po, di ba? Hindi po siya gumante, wala po siyang ginawa. No? Imagine nyo po kung gaano po yung paghihirap ng Diyos po para sa atin, no?
pag po naramdaman po natin na kailangan po na nasaktan po tayo, na mistreat po tayo at kailangan po natin idepensahan yung sarili natin, lagi po natin alalahanin ang Diyos. Kung gaano po yung hirap na dinanas niya, pero ano pong ginawa niya, nanahimik at hinayaan niya po ang Diyos, no, na humatol. Kasi ang Diyos lang po ang may karapatang humatol, hindi po ang tao. Wala po tayong karapatan, no. Ang Diyos lang po. Kaya nga po dun pumapasok yung kasabihan na matatanda na ipagpasa Diyos mo yan, anak. So, totoo po pala yun. Yun po pala yung sinasabi na ipagpasa Diyos, no. I-surrender po natin yan kay Lord. Kung sobrang bigat po sa atin, dahil po tao lang tayo, hindi ko po sinabing perfect tayo, no. May mga times po talaga na nadidriven po tayo ng emotion natin, pero alam nyo po, andyan po si Lord, no. So, isi-share ko lang po ng konti yung testimony ko about dito. So, last year po, no, about this time din po, no, na meron po kaming ginagawang trabaho po sa school. Sobrang busy po namin. So, syempre po, apuyat, nag-overnight po kami. Then, mga 3 a.m., 2 a.m., 5 a.m., magaw na po kami natutulog, ilang oras lang. Then, pasok po sa umaga and continue po sa maghapon, magtatrabaho, then overnight ulit. Alam niyo po, mga 1 buwan po, 1-2 buwan po kaming ganun, no. So, syempre po, ano pong nangyayari sa atin pag kulang po tayo sa tulog, pag pagod po tayo, no, mabilis po tayong magalit, mabilis po tayong mainis. So, there's a time po na nagla-lunch po kami and yung ka-work ko po, no, hindi ko naman po kasalanan yung bagay na yun, pero dahil nandun po ako sa same department, alam nyo po na pinahiya po ako sa long table during lunch time. Hindi pa po nagsisimula yung lunch and ako po yung nagluto ng lunch. So, pagod din po ako, puyat din po ako, pero yun po yung naramdaman ko. Pinagalitan po ako, pinahiya po ako kung ano-ano pong masasakit na salita yung narinig ko. And alam nyo po, knowing myself before, nung hindi ko pa po nakilala si Lord, no, with all humility po, sinishare ko po sa inyo to, dahil gusto ko pong i-share, no, gusto pong testify kung gaano po kabuti si Lord, na gumagalaw po siya, na tinutulungan niya po tayo. So, going back po, no, knowing myself po, na ganun po yung trato sa akin, gaganti po ako, no. Idedepensahan ko po yung sarili ko, sasagot po ako, hindi po ako magpapatalo, hindi ko po hayain na pahiya ako, pero in that moment po, dahil nasa life class po ako, habang sinasabihan po ako ng masasakit na salita, pumikit po ako. I close my eyes po and nagpray po ako ng marugdob. Sabi ko po talaga, Lord, tulungan mo ko. Ayoko nang marinig kung ano pa yung masasakit na salita na sinasabi niya, Lord. Ayoko pong umiyak. Sobrang bigat nito. Dahil, Lord, feeling ko, pag umiyak ako ngayon, dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko, Lord, istalo ako. Lord, tulungan mo ko, palakasin mo ko, Lord. Ayoko nang bumalik sa dati kong buhay. Hindi na ako yung dati. Sabi mo nga, 2 Corinthians 5:17, na the old has gone, the new has come. Lord, tinransform mo ako, ibang tao na ako. Dinedeclare ko yun sa aking sarili. No? Pumikit po ako, nagdasal po ako. No? Natulungan niya ako. Dahil alam ko po, wala pong makakatulong sa akin kundi ang Diyos lang. Amen po. And alam niyo po, in that moment po, kumilos po ang Diyos. Kumilos po ang Diyos. No? Hindi po ako nagsalita. Tumahimik lang po ako. And alam niyo po, after that, ang bigat po sa akin, no, wala po akong kinausap, wala po akong pinagkwentuhan, wala po akong sinabihan, no. Nagpatuloy lang po ako, nagtatrabaho po ako, no, knowing myself po, no, before siguro, kung naramdaman ko yun before, naghahanap na po ako ng kakampi, naghahanap na po ako ng mga tao na galit din sa kanya, pero during that time po, sumunod po ako kay Lord, kung ano po yung prayer ko, tumahimik lang po ako, nag-work lang po ako, no. Siyempre po, andyan po yung mga gawa ng kaaway, yung sasabihan ka na depensahan mo yung sarili mo, yung rights mo, may rights ka na magdepensa ng sarili mo, no. Tama ka, no. Yung pumasok na po yan, yung number 1, the right to be right. Naramdaman ko po yon na tama ako, no. So, yung number 2 po, no, nung right to be treated right, no, yung the right to be respected, no. Gusto ko pong
sabihin yon na irespeto niya ako, and pumasok na po itong last na gustong-gusto pong depensahan ng sarili ko, pero nagtiwala po ako sa Diyos, no? Sabi po sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still, no? And pinapatotoo ko po yun ngayon na before po, hindi ko po alam kung ano po ang, kung tama po ba. Nag-doubt pa po ako sa decision ko na hindi po ako sumagot, wala po akong ginawa dahil ang bigat, no? Nag-message po ako sa cell leader ko, and si Ma'am Joy po, tinawagan niya po ako noon, and sinabi ko po yung nangyari na nagpapasalamat po ako sa Lord dahil tinulungan niya po ako na hindi depensahan yung sarili ko, pero ganun po, no, mabigat po. And sabi po ni Ma'am na i-check ko po yung sarili ko, kasi po even na hindi po ako nakapagsalita, baka po nagkasala po yung isip ko na hindi ko man po nasabi, pero sa isip ko pinatay ko na siya, sinaktan ko na siya, no. Iniyak ko po yung lahat kay Lord, na alisin niya po lahat yung linisin niya po yung puso ko, yung isip ko, no. Yung ipinag-pray ko din po eventually nung naging okay ako, pinag-pray ko rin po yung tao na nakasakit sa akin, no. Ang hirap po kasi na nagbababa po ako ng Sun Life, nagbababa po ako ng forgiveness, nagbababa po ako ng Lordship. Kung ako po ay walang kapatawaran sa sarili ko, kung ako po ay hindi pa nakapag-surrender, and glory to God po, na alam nyo po na may ginagawa po talaga ang Diyos, no. Sabi nga po nila, ang Diyos po yung lalaban para sa iyo. Makikita nila kung sino talaga yung tama at yung mali. Sabi nga po ni Ma'am Joy no, kung talagang tama ka sa mata ng Diyos, wala kang kailangang gawin kundi tumahimik lang, no. Wag po ako makikinig sa mga sulsul po sa akin, lalong-lalo na po that time na mahina po ako emotionally, kaya ang kailangan ko po mag-pray. So, ang tagal po namin na hindi po talaga niya ako binabate, no, kahit po siya ay nakasakit sa akin, no. Dumating po yung time na binabati ko na po siya, no, na glory to God po, nilinis niya po yung puso ko, no. Ginagawa ko lang po yung dati kong ginagawa, sinunod ko po si Lord, and alam niyo po, last week po na nagkasama kami, no, kinakausap niya na po ako, and nilibre niya pa po ako ng milk tea. Hindi man po niya sinabi sa akin yung word na sorry, pero alam ko po na naparealize na po sa kanya ng Diyos kung ano ang tama. Kaya lagi lang po tayong magdadasal. I-give up po natin kay Lord lahat po ng nararamdaman natin, no. Hindi po natin kailangan laging dumipensa sa sarili natin, hindi po natin kailangan ipagkalandakan na tama tayo, no, dahil ayaw po ni Lord ng arguments, no. And even po sa church, nangyayari po ito sa mga magkakasama sa church, kaya bantayan po natin ang ating sarili, baka po nagagamit po tayo ni Satan, no, kasi si Satan po ayaw niya po ng bati-bati, ayaw niya po ng nagmamahalan, no. So, wag po tayong magsimula ng arguments. Even po kung hindi man po tayo magsimula, itigil na po natin sa atin, no. Wag na po tayong magsalita, no. Si Lord na pong bahala, isurrender po natin yan kay Lord. So, amen po, no. So, ayun lang po, no. Yung 3 rights po na kailangan po nating isurrender kay Lord, no. Yung the right to be right. So, yun po yung number 1. The right to be right, and yung number 2 po, the right to be respected, and yung number 3 po is the right to defend ourselves, no. Lagi po nating tatandaan na hindi lahat po ng akala po natin ay tama is tama din po sa mata ng Diyos. Amen po. So ayun po, no.